Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga katangian na dapat taglayin ng isang domestic helper dito sa Hong Kong? Pero bago yan, mega love shout out to Rana Jane. Ayan, OFW din siya, banda Middle East ata. Ayan, so ano nga ba yung mga katangian ng mga domestic helper dito sa Hong Kong? Unang-una is dapat masayahin ka. So plastikin mo na lang yung amo mo guys. As long as nakikita ka nila na ngumingiti parati or parating good mood, doon ka na lang umiyak sa CR or sa kwarto. Ayun yung ginagawa ko. Pag halimbawa pinagalitan ako, so okay lang yan sa akin sa harap. Pero pag nandun na ako sa CR, doon ko na nilalabas yung mukha kong nakabusangot. Minsan doon ako nagsasalita ng pakonti lang. Kasi minsan may speaker din sila sa CR. Konti lang yung mahina lang yung salita ko doon, yung nagre-reason out ako. Mailabas mo lang yung galit mo or yung bad trip mo. And then paglabas mo, peke ka na uli, masaya ka na uli. So ganun yung ginagawa ko. Nung nakaraan, nung bago ako dito sa CR ako nagbablog, pero nung naglinis ako, may nakita akong nakasaksak doon na speaker. So ibig sabihin no, naririnig niya kung ano yung mga sinasabi ko doon sa CR. Kaya lumipat na ako dito sa kwarto, nilalak ko na lang, sinasarado ko na lang yung pinto. Ayan, so first, masayahin. Number 2, matiisin. Ayan, so dito sa Hong Kong guys, bawal ang madamdamin. Ayan, so dito wala silang pakialam sa nararamdaman mo and kailangan matiisin ka talaga. Ayan, so katulad nung ko ngayon, viewers ko ngayon, nagchat siya sa akin, 1 month pa lang siya, nagpasa siya ng 1 month notice sa amo niya. Sabi ko kasi sa kanya, tiisin niya yung ugali daw, ganito daw, minsan daw nagmumura. Sabi ko, ano yung mura? Hindi naman daw mura na pero parang ganun na nga daw. Sabi ko, baka pwede niya namang tiisin kasi nag-a-adjust pa lang naman sila pareho ng ugali, pero ayaw niya na guys. So gusto niya nang umuwi. And siya nung nakaraan yung nanghingi sa akin ng termination of contract na na papel, and hindi ko nabigyan kasi busy ako. So ngayon nagsabi siya na nagpasa na daw siya. Kasi pina-join ko siya sa Pangyaws para makita niya doon yung mga post para alam niya. Ayan, so nagpasa na siya ng 1 month notice and galit na galit daw yung amo niya. Hindi na siya kinakausap ngayon. Sabi ko sa kanya, bantayan niya yung mga gamit niya, ilak niya parate. Ayan, so konti na lang talaga yung mga first timer na nagtitiis. Yung mga dating mga dito na sa Hong Kong, matiisin talaga sila. Sanay na sila. Pero yung mga bago, ang expectation kasi ng mga bago, hayahay dito, may day off dito, madali trabaho kasi maliit yung bahay. Pero hindi nila alam, mas mahirap pa yung gawain namin kaysa sa mga nasa OFW ng Middle East minsan. Hindi naman lahat, pero marami din dito sa Hong Kong na grabe din yung trabaho, kayod kalabaw din. And kahit sabihin mong maliit lang yung bahay, non-stop yan kasi masiselan yung mga amo dito. Halos lahat-lahat ipapalinis sa'yo. And pinaka naiinis talaga ako sa lahat na gawain dito is yung paglalabhin ako ng damit ko. Ayan. Kasi maselan sila guys, ayaw nila na pinapagamit ako ng washing, and yung damit ko is mga jogging pants kasi yung suot ko parati, and maluluwag na damit, so malalaki and mabigat yan. 3 araw, 4 na araw pa lang hindi na ako nakakapaglaba, isang balde na yan, bad trip na yung utak ko, minsan naiinis na ako kasi masakit na yung likod ko kakalaba, and yung upuan namin sa CR ng shower room is maliit lang, so wala akong space para ayusin yung upo ko doon kahit hindi talaga pwede. Kaya sa CR kasi namin maliit lang, sakto lang akong makagalaw doon pag nagsi-CR, hindi siya katulad doon sa kabila na mahaba, kaya medyo mahirap maglaba. Ayan, and yung labahan mo is batya lang yung nilalagyan mo, hindi katulad sa atin sa Pinas na palanggana, so makakaporma ka talaga ng laba. Dito hindi ganun guys, kaya medyo mahirap. And maano pa naman ako sa damit, kailangan talaga kuskus maigi. Ayan. So pagka minsan nakakanakaw ako ng konti-konti ng laba sa washing pagka yung bata, yung time na ng bata, kasi dito ngayong araw time ng amo ko maglaba, yung amo kong babae, bukas lalaki, sa sunod na araw sa bata. So hindi sila yung halo-halo na damit, so kada araw iba-ibang damit yung nilalabhan ko. Kaya pag sa time na ng bata, doon ko hinahalo yung damit ko. Pero yung damit na hinahalo ko, yung alam kong hindi kumukupas, yung
hindi natatanggal yung kulay kasi nung nakaraan nahalo ata yung, hindi ko alam kung anong damit ko yung nahalo, pero yung kulay ng damit ng bata nag-iba na yung kulay. So simula nun naging ano na ako, maingat na ako, baka mahuli ako. Ayan, so matiisin guys, pagkain dito hindi ka talaga pwedeng maarte. Kaya dito kahit ano, yung iniwanan mo na culture and pamahiin or gawain or daily routine sa Pinas na hayahay, pagdating dito walang ganun. Ayan. So dito, hindi mo alam kung kailan ka makakatulog ng maaga or gabi. Ayan. So sa akin dito, swerte ko na pag nakapasok ako ng kwarto alas 10. Ngayon kasi 10:45 ganun. So dati nakaka-cellphone pa ako sa gabi. Ngayon pag akyat ko sa kwarto, lagay na lang ako ng Efficacent Omega sa katawan and sa mukha ko, daily routine ko sa mukha, and then matulog na agad ako. Wala na akong ano, kaya yung vlog ko minsan hindi ko na na-edit, and marami akong mga video na nakatambak lang dito, hindi ko ma-edit kasi nakakapagod na. Gusto ko na lang matulog pagkatapos ng trabaho. Ayan, so matiisin talaga guys kasi yung ibang mga amo dito is malala talaga yung ugali nila. Hindi ko naman nila lahat, pero swerte mo na lang pag napunta ka sa mabait. And dito, maglagay ka talaga ng safe side sa sarili mo kasi wag kang pala tanong guys, meron kasing on the spot terminate doon sa group ng Pangyaws kasi nga pala tanong siya, tinanong niya kung ano trabaho ng amo, kung ano yung ginagawa nila, kung cost of living, ganun. Ang dami niyang tanong marites, kaya ayaw na ayaw ng amo nyo yan. Hanggat hindi sinasabi ng amo nyo, huwag nyong tanungin. Kasi kahit nga edad nung bago ako dito, tinanong ko yung edad ng amo ko. Medyo hirap pa siyang sumagot. Kasi na-open up namin, sabi niya kasi nakakapagod na daw ngayon na medyo tumatanda na daw siya. Kasi ano nga daw, gusto niya na lang daw matulog ng matulog. Parang hinang-hina daw yung katawan niya. Sabi ko, ilang taon ka na ba ma'am? Sabi niya, 37 daw, pero ang alanganin pa siyang sumagot. Sabi ko, oh, mukha ka lang kasing kaedad ko, kala ko 20 plus ka lang, sabi ko gano'n. Yun lang yung tinanong ko, and nalaman ko yung trabaho ng amo ko kasi merong notebook yung bata dito nang nagtatrabaho siya, ay nag-aaral siya ng kindergarten ata. Doon nakasulat yung trabaho ng amo kong lalaki, and then number niya, and then yung amo kong babae, ayan. So, doon ko nalaman yung konting information sa kanila. Pero hindi lahat. Kaya wag kayong matanong guys, hayaan yung sila yung mag-open up. And then wag din kayong palakwento ng sarili nyo sa kanila kasi yun yung ilalaban nila sa in case pagka may nangyaring baka pwede nilang gamitin yun para masira ka or basta safe side always. Ayan. Kaya ako hindi ako nagkukwento ng mga bagay-bagay about sa akin kasi mahirap na. Kahit yung YouTube ko, hindi nila alam na meron ako. Sa Facebook ko, hindi ko alam. Pero sa agency kasi, hinihingi nila yung Facebook mo. So, yung pangalan ko dati sa Facebook, buong pangalan ko. Tapos, nung pumunta na ako dito, binago ko na yung pangalan ko. Ginanon ko na lang, Genevieve na lang. Pero dati guys, buong pangalan ko talaga yan. Kasi para hindi nila ma-search. Ayan, kung ma-search man nila, wala naman akong pinopost na mukha ng anak nila, ganyan. So, hindi ako pala post ng mga ganyan-ganyan. Ayan, so ano pa nga ba? Dito sa Hong Kong, kailangan consistent ka. Nilagay pa talaga yan ng amo ko doon sa nila, sa parang blackboard. Ayan, nakasulat doon yung mga katangian. Pero may Chinese sa taas. Pero may mga 1, 2, 3, 4 na mga nakasulat na feeling ko para sa akin. Ayan, so consistent, kailangan kung anong pinakita mong gilas nung bago ka, i-improve mo pa yan ang i-improve habang tumatagal ka. Hindi pwedeng mataas ka ngayon, maganda yung energy mo, tapos bababa kang ganun. Kasi yung amo dito guys, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, walang kasiguraduhan dito kung kailan tayo nila tatanggalin. Kaya as long as dumadaan yung araw, thankful na lang tayo kasi andito pa din tayo. So, nung bago ako, tinitignan ko parati yung calendar. Ito yung iniisip ko. Nakailang araw na ako. So, yung sasahurin ko, halimbawa, 15 days na ako. Nasa na to, 18,000. Pag tinerminate nila ako, meron akong 33,000 na makuha. I-plus ko yung 15, meron akong ganito, 48,000 na makuha. So, araw-araw guys, ina-add ko yun nung unang buwan ko. Ina-add ko yun araw-araw para
in case may mga babayaran pa kasi tayong utang, para baka mag-negative tayo, kaya kailangan gandahan pa natin yung performance natin. Ayan, so nilagay niya doon consistent. And then next is makinig daw kapag ini-instructionan, sabi niya doon. Listen carefully, and then kung may mali, baguhin, nilagay niya doon. And then, yun nga, kung may instruction daw siya, kailangan daw makinig para ma-follow daw yung instruction. Kasi ayaw niya ng tanga dito. Kasi nung nakaraan, sabi niya, ito tinuro ko to sa dati kong helper, yung pagsakay ng elevator. Pero parati niyang hindi nakukuha, kaya hindi ko muna tinuro sa iyo to ngayon, and sa next ko na lang ituturo, sabi niyang ganun. Pero nagulat naman siya sa akin kasi anytime na kung ano yung sinasabi niya, nafa-follow ko naman yun ng tama. And katulad nung pasikot-sikot na street doon sa school ng anak niya, and then nawala yung bottle, so pinahanap niya sa akin, and pumunta kami doon sa doktor sa Bagong Daan. So buti na lang kamo, tinatandaan ko bawat kanto na madadaanan namin, binibilang ko kung ilang kanto yun, palikong ganon, paganyan. So tinandaan ko yun, and nagulat siya, nagawa ko ng tama, hindi ako naligaw. Ayan, so kailangan guys, presence of mind always. Ayan, and then dito sa bahay ng amo, kailangan kung ano yung sinabi nila, on time dapat. Halimbawa, pag sinabi nilang gantong oras ka dapat magigising or ganyan. Kasi minsan, inaano ako ng amo ko na, halimbawa, pupunta ako dun sa bahay ng lola. Sabi niya, 3:30 dapat nandun ka na. Dapat on time, 3:30 nandun ka na. Kasi minsan, nauuna siya, and nagtatanong siya sa lola niya, sa popo doon, kung anong oras ako dumating, kung nauna ako, ganyan. Kaya kailangan on time. Ayan, so pinapakita ko naman sa kanya yung mga attitude ko na tama, and dapat matiisin ka talaga sa bata. Yung mga bata dito guys, kahit sabihin mong nakuha mo na yung loob, pag inabot ng saltik, ano talaga sila, malala talaga. Tapos kahapon nasigawan ako ng bata sa pinto pa talaga, sinigawan niya ako na hindi kita gusto, Genevieve, sabi niya ganun. Ilang beses niya yung ginawa. So habang umiiyak siya, kasi ginising siya ng amo ko, kasi nga papasok na siya sa school, ayaw niya kasi naantok pa siya. So hindi ko alam kung anong ire-reaction ko. Sabi ko sa kanya, kahit nandyan yung yung parents niya, sabi ko, sige, hindi na kita lalaruin, sabi kong ganun sa kanya. Sabi ko, wala din akong laruan, sabi kong ganun. Tapos parang na yung mood ng bata, sabi niya, oo, wala kang laruan. Tapos tumawa yung sabi ko, no toys for me? Sabi niya, yes, no toys for you, Genevieve, sabi niya ganun. So natawa yung parents niya. Kailangan pagaanin mo yung loob mo guys. Yung mga ganyang bagay, palalagpasin mo na lang. Hindi pwedeng madamdamin dito, kailangan makapal yung loob mo, and yung pasensya mo dapat dito sobrang haba. Thankful na lang ako, hindi ko alam kung bakit yung pasensya ko sa Pinas sobrang iksi talaga. Yung pamangkin ko nung umuwi ako ng probinsya is napaka din siya, ganun din, yung ugali ganto din, malala din. Doon parati ko siyang napapalo, kaya parating ginagawa niya is gaganon agad siya ng ulo niya, kasi yun parati yung natatarget ko, ganon agad ako, kasi ang bilis ng kamay ko pagka ganon. Pero nung dito guys, siguro kaya nga ako umuwi ng probinsya, para siguro masubok yung pasensya ko, para pagdating dito naubos na lahat ng pasensya ko, na lahat ng kaanuhan ko naubos na. So ngayon yung pasensya ko malala. Ngayon grabe na yung ng bata dito, yung pasensya ko ganun lang ako. Ayan. So, minsan natutuwa pa ako pag nababagok tong ulo nito. Kasi kahapon naglalaro siya, insalbahe siya sa akin. Biglang nabagok yung ulo niyang ganun doon sa may Sabi ko, buti nga sa'yo. Hindi man lang ako makasakit sa'yo. Hindi kita masaktan. Buti nga sa'yo. Yan, katangahan mo. Parang ganun. Hindi ka kasi pwedeng manakit dito kahit na binabasa ka na ng shower ng alaga mo. Kahit basang-basa na ako nung nakaraan nung bago ako dito. Parati niya akong binabasa. Ayan. So, nagpapalit ako ng damit 2 beses sa isang araw dahil sa ginagawa niya. And parati yung mga basahan guys na nilalagay namin sa banyo, pinagbabasa niya yun. Di ko alam kung sinusubukan niya talaga ako nung bago ako. Pero ngayon okay na siya kahit papano. Kaya kailangan pasensya dito guys, malala. Ayan. And yung mga baguhan dito, nahihirapan silang mag-adjust. Kahit nasigawan kayo or anuhin kayo ng amo nyo, tiis lang talaga tayo. Iniisipin natin yung pangarap natin. Ako kasi iniisip ko yung bahay mo na ngayon yung goal ko. Siguro mabili ko lang to and matapos ko tong bahay, kahit papano okay na. Ayun yung iniisip ko. Kaya hanggang ngayon nagtitiis talaga ako. And
wala akong arte kung ano yung pagkain na nandyan, pero hindi ako kumakain ng tira-tira nila. Yung kinakain ko yung sardinas, guys, pagka wala talagang ulam, sardinas, ayun yung kinakain ko. Dalawang peraso lang, 'di ba? 6 yung laman nun, 2 lang kasi ayaw ko din na sobrang sama sa katawan kapag parating sardinas. Ayan. So ba't nabubulol ako? Ayan. So yung mga katangian, yun lang ata so far sa ngayon. Mag-iisip na lang uli ako kung ano pang mga katangian na kailangan natin. Pero yun nga, maging masayahin lang always, pasensya, and then matiisin lang dapat. So yung goal natin dito, and kahit dito mukha tayong manang, pag naka-day off naman tayo, bawi na lang tayo, doon na lang tayo rumampa. Ayan, so ayun lang guys, and then if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.